Vocals, oh. Ayan po yung kaabuan ng area. Ano? So pwede rin kayo magkambing kung kung 500 square meter ang cut ako kunin nyo. Ano? Kasi ang dami nagkakambing talaga dito mga kabokals sa area na to. Malaki po yung ating area. Depende po sa laki. Siyempre mas malaking lupa kukunin nyo, mas marami ko yung pwedeng alagaan. Yan. And then ito yung ano mga kabokals, oh. Ito pag ito nakuha nyo, may puno na mangga na namumunga, oh. May mga bunga na, oh. Tapos ito yung poso raw, i-repair na lang ito. I-repair na lang ito. Tumutulo yan nung ano eh. Kaso yung sa patilya yata. Ay, sa patilya. Ayan, oh. Repair lang to. Kayang-kaya ni Tata Saro ito mga kabukals, oh. Mayroon pang tosa dito. Kayang-kaya ni Tata Saro. Same price. Same price. Cash basis lang tayo. Kaya unahan nila sila. Unahan. So, ayan mga kabukals, unahan kayo dito sa may bahay na to, oh. Same price, ha. Wala nang additional. Sa iba may additional pa yun. Pati puno babayaran nyo. Pero dito, di ba, gusto pati puno may bayad. Pero eto mga kabukals, same price. Kaya unahan. Hello mga kabukals. Ayan, skip muna ulit tayo sa farming content mga kabukals. Isisingit ko lang ito. Meron tayong titignan na ibinibentang property. Dito rin po sa tukod. Yan, ito po yung ating barangay road. Diyan po yung pupunta sa ating area. Siguro mga less than a minute away from here yung ating area. And ito yung papuntang DRT. Yan, papuntang DRT. Tapos meron tayong titignan dito. Ayan, ipapasok. Ito po yung right of way. Papasok dyan. Merong ibinibentang 1 hectare yata. Hindi ko sure pa yung ano procedure, pero yan kasama ko si Ate Glenda at titignan natin. Pinakita ko lang yung entrada mga kabokals. Ayun, barangay road papuntang DRT. Then ito papuntang sa area natin San Ildefonso naman yan pag diniretso nyo yun. San Ildefonso, tapos may papunta rin ng Angat. Yan. Ito Mangalaan Cave. Yan, Mangalaan Cave. Malangaan. Yan, Malangaan Cave yan mga kabokals. So dun tayo. Sundan natin sila. Yan, iwan natin si Raptor dito. Doon tayo galing mga kabokals sa yung barangay road, yung kinunan ko kanina. Ayan yan. So doon tayo, lalakad lang tayo para makita nyo. Ito right of way talaga ito kasi may mga properties na rin dyan sa loob. May resort nga dyan sa loob. Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan pa rin po ito. Kita nyo yung bahay na yun, yung puti. Yan, viewer natin yan. Sir, shout out kay Sir Butch Manuel from US. Nasa US yata sila. Kamag-anak yan nila Kuya Arthur. Yung isa kasama rin natin pagka may titignan tayong lupa. Ayan. Ito may baboyan, oh. Ang daming kambing, oh. Yan, si Ate Glenda mga kabokals. Nag-discuss ka na, hindi pa? Ha? Hindi pa. Discuss ka na? Hindi pa. Sige. Asan ba yung property? Ito, right of way natin. Ito yung right of way. Oo, kasama na yan din sa Tapos, ito yung property. Yun yung frontage, yung barangay road na yon. So frontage yung barangay road doon. Frontage po yun. Pinaka-commercial area natin yon. Hanggang doon sa may kalinisan kanina, ng bahay ko. Yung may bahay kubo. Oo. Almost 100 meters ang frontage natin. So baka mapalabas natin ng 9 lots. 9 lots. So 500 square meter po yon. Oo. Yun lang po yung minimum cut natin. Ano ba gagawin mo dito? Subdivided din? Subdivided. Subdivided. Subdivide natin. Oo. Yung mga kabukas yung pinakita kong barangay, ayun yung dinadaanan ng truck na yon, ayan, kasama yan sa frontage. Hanggang doon sa may kubo na yon, no? Apo, apanta-panta dyan. Oo. Try natin mamaya ikutan kung hanggang saan. Nasa Pero 1 hectare, 1 hectare to, no? kulang 1 hectare. Kulang 9,373. Hindi na. 9,373. Kulang ng 600 almost sa 1 hectare. Ayan mga kabukals, yan po yung property, ha. Ang kagandahan, di ba? Napakaganda kasi flat na flat ang Oo. area niya. Almost perfect po. Oo. Ayan. Dito lang may part doon, medyo slope.
Depends kung halimbawa, pwede sila mag-alaga ng konting Ano pa to? Farm lot? parang backyard lang. Backyard farm lot. Backyard lang. Kasi sa bagay may mga may mga alaga itong mga ito. Backyard lang naman kasi Oo. hindi naman ito i-develop pa. Oo. Wala tayong development dito. Ano to, Mas malaki ang direct to dito. owner tayo. Direct owner lang tayo. Tapos minanage lang namin. Mm. Dalawa. Ayan. Minamanage lang namin. Oo. Sige, i-discuss ko mamaya ang full details. Oo. So ito mga kabukas, direkta tayo sa may-ari. Pero isa-subdivide yan. Sa subdivide. Pero wala pong wala pong development. Wala po tayong developer, wala po Walang developer, tayong oo. company. Oo. As direct lot owners, minanage lang namin. Mm. Kami ang mag-handle lahat hanggang transfer title. Oo. Kasi ito naman ay 1 hectare lang. Clean title. Oo. So, di-discuss ko mamaya yung Sige. kabuuan about presyo. Sige, mamaya discuss mo. Ikutan muna natin. Daming kambing mga kabukals. Oh. Hello po. Naka ano lang. So yan po, pwede pong mag-alaga ng mga hayop kasi ito may mga kambing dito. And then doon nga may baboyan doon. Titignan natin kayo na. Backyard lang po siya. Backyard ah. Backyard lang. Backyard. Limited. Pero bawal yung mga poultry. Oo, yung commercial scale bawal na. Backyard lang. Ayan oh. Shoutout kay Sir Boots. Yan, viewer po natin yan mga kabukals. Yung may puting bahay. Nasa Amerika yan. Sir Boots, viewer ko yan. Viewer mo siya. Oo. Yan, Sir Punta Boots. po tayo doon sa pinaka-end ng lote. Oo. Kasi papunta ito ng resort. Paikot. Pero yung resort dyan, di ba, binibenta na rin yan. Binibenta na rin yung resort. Opo. Ito, yan. Kasi pwede natin isang lot na lang kasi hanggang doon lang naman. Tapos Ilan lang yung pinaka-ano nito? hanggang doon sa may dulo ng CR na yun. Ito pong bahay na to kasama? Kasama na po. Kasama Kaya yung swerte bahay. makakakuha na. Kumbaga, itong bahay na to, kung papasok sa isang lote yan, pwede nang as is. Oo. Ganda oh. Pwede, no. May working yung poso na yan. I-repair lang. I-repair lang. Pwede na to dun sa isa kong nakaabang. Ayan mga kabukals, oh. Pwede pala to, may mangga na, may poso na, may bahay na. I-repair na lang. Ito, alam ko, kabibili lang din ni Sir Boots nito. Nila Sir Boots. Ito ba kasama pa include pa? Ito pa pala. Kasama pa to. Ito, kasama pa to. Hanggang dito yan. Dito tayo doon sa... Ayan, sir. Natutuwa doon Sir Boots pagka nakita nyo yung mga yung area na ano. Dito talaga sila, taga rito talaga sila. Kaya lang ano, doon sa kabila yung mga property nila, magkakapatid. Naman lahat hanggang doon sa may mga ganun. Tingnan natin kung ilan ang kalalabasan. Ito. Ikot ng daan to hanggang diyan kalsada yan. Ito yung resort. Kasi Ito yung resort. resort na... Pero binibenta rin ito, no? Pero dito, yung road po natin. Hanggang saan tayo rito? So yung road po natin, sa bandang part ng hulihan, na end ng property, bali dito, pwede tayong mag-cut ng tig to 200. Sa bandang likod po lang, kasi gawa nung... Kasi facing na dito sa right of way. Ito na kasi yung magiging access ng road ninyo. Ito na yung right of way. So, pwede daw po mag-cut dito mga kabukas. Dito sa likod itong likod na Lang part. po, pwede tayo kung gusto po ninyo. 200 square meter per cut. 200, depende sa may nagre-request. Halimbawa, Depende lang, talaga, oo. Pero kung mas malaki ang kailangan, okay lang din naman. Yun po yung minimum kung gusto niya mas maliit. Pwede po sa 200. Yan, hanggang dito po yung property. Hanggang dito na. So yan, Ayan. mataas naman doon sa part na yun. So mapakaganda pala nung ano doon, may bahay. Kung malakihan ang advantage nyo po, may masasakop kayong mangga dyan. Mm-mm. Ilan yung mangga na yan? May bahay pa doon, may poso. May bunga na yung mga mangga. Masasakop ba natin itong mahogany, sir? Itong isa. Baka boundaryhan to kaya may ganyan eh. Isa lang na yan. Dito yung hulong. Dito. Ito, dito. Dito. Wala pa, no? Basta dito. Kasi yung lupa po ni ma'am nito, mula po doon sa may green na gate na yun, naka-slide dito gano'n. Yan. So kung wala siyang daan, ang ginawa, binigay kaya ito, kasama pa to. Binigay pa rin to sa lote dito? Mm. Okay. Pero ito po, syempre, Na-allocate na sa kalsada right na of natin way. yung makakabili din dito sa property na to. Ito kasi may papunta pa dun sa yan may road pa paloob. Meron pa bang may dito? Ayan naman, taga Pampanga, may-ari na yan.
So, kanya, siyempre dito din siya dadaan. Hindi, meron siya doon sa main. Ah, Yung meron malinis pa rin doon. siyang main. Ah. Okay. So, parang private na rin po ito. Oo. Ito, maraming nag-aabang sa iyo eh. Pag Ah. farming. Oh, mas gusto nila yung farm lot kasi talaga. Opo. Ito mga kabukas malapit lang, Barangay Tukod, San Rafael, So, dito na Bulacan. tayo mag-discuss ng presyo. Discuss mo na, sige. Para at least, Ayan mga kabukas, so i-discuss ni Ate Glenda yung details. So, yan po. Ito po yung ating isa-subdivide na 9,373 ang kabuong lot area. One owner and clean title po ito. Updated po ang ating amilyar. And then, yun po, kung yung nadaanan ni Sir Erwin sa unang video, naka-frontage siya sa Barangay Road, cemented. And then, merong secondary, meron na ring cemented. So, yun po, ang commercial part po natin is 2,700 per square meter lamang po. So, napakamura. Then, yung ating likod part, standard na po tayo ng 2,500 per square meter. So, paunahan po sa commercial natin, siguro nasa 9 lots lang tayo doon na commercial area. So, first 2 lots, magbibigay po kami ng discount. Yan. Sa first 2 lots na makakapag-avail po, bibigyan po namin ng discount na 30,000 every 1 lot. And then, yun po, bali, ang terms po natin dito, kaya mura, at included pa ang ating deed of sale. Hindi nyo na po problemahin magbayad. Included din po yung ating survey with lot plan, muhon. Ayan, included po siya sa presyo na nadiniscuss ko na 2.7 and 2.5. Yan. Kaya po, mura tayo dito sa presyo at kahit i-survey, cash basis po tayo dito. Yan. Diretso na po ang titling once po kayo ay nakapag deed of sale. So, yun po, about sa titling naman, doon po natin pag-uusapan. So, yung other details, yun na lang po yung ipa-private natin. Para po at least mas malinaw, mag-call po tayo. Kami po yung nag-handle nito. Wala po itong company. Direct lot owner po tayo dito. Wala po tayong developer. Pwede po itong backyard farming. Mas maganda po dito tayo, syempre sa medyo likod. Kasi ang ating commercial ay soon to, papatak talaga na pwede kang mag-commercial kasi Barangay Road po yan. So, yun lamang po, sa mga interested, mag-PM lamang po kayo kay Sir Erwin para po ma-assist ko po kayo dito sa site at ganun din po sa mga documents. So, yan. Ayan. Thank you so much po sa ating So, mga Ito naman te, na-check mo na ito, documents, Opo, okay na lahat? Okay naman po ang documents. Ayan. Kasi si Ate Glenda mga kabukals, hindi tayo nagbablog hanggat hindi nyo na-check. So ito, pangalan ko rin ang nakataya dito, and pangalan niya. So, safe naman po ito mga kabukals kasi nga na-check na ni Ate Glenda. And doon sa mga interesado, syempre, pwede rin po kayong mag-check muna bago kayo mag-proceed sa deal nyo. So, yun, PM lang po. Due diligence naman po tayo. Bibigyan po namin kayo ng copy ng title para ma-due diligence nyo din po. Yun naman po ay karapatan ng ninyo para bago kayo mag-proceed, yun. Syempre, cash basis po tayo dito. At bibigyan po namin kayo ng copy ng certified. Yan. Ayan, mga kabukals. So, yun. Ito, ano lang to. Kumbaga, direkta kami sa owner. Tapos napakaganda ng lugar mga kabukals. Ito nga, very accessible. Malapit sa Barangay Road. And ito, ang ganda na ito. Pagka na-tsempuhan nyo ito may mga mangga. Saka yung bahay na may poso. I-repair lang daw yung poso na yung mga kabukals. Gumagana ro yun. So yan, PM lang po sa mga interesado backyard farm lots. Dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Yan. Tapos po yung mga karating natin dito, syempre DRT po yan. Advantage po yan dahil tourist spot location po ang DRT. Marami pong pasyalan dyan. Oo. So, ang layo po nito sa DRT, boundary lang po kasi yan. Just in 3 minutes, nasa DRT ka, Machili ka na. Yan. So, yun nga, PM lang po agad kayo para po yung mga interested na makaabil na nag-aabang sa atin ng 500 pataas na gusto ng
backyard farm. So Yan. dito 200, ang minimum na pwede nating ikat dito 200 Dito, square meter. 200, basta sa likod lang po. Dito. Itong nakikita nyo na yan. Hindi po tayo pwede Yan. sa gitna, basta itong part lang to. Dahil ang purpose po natin yung road, Yung road kasi. hindi na tayo mag-aano ng road pa dito. Oo. Ito na kasi ang road. Given na siya. Oo. Oh. Paano yung mga nakakukuha ng mga 500 doon? Magkakaroon po yun Magbibigayan ng right of way naman doon di ba? Opo. Bibigyan po namin ng roads na accurate as kasya ang sasakyan nila. Oo. Yun. Bigay tayo ng 5 meters, okay lang. 5 meters. O yun, 5 meters po 5 meters. ano namin na at least So, two-way na po yun. So lahat po yan mga kabokals, kasi nga ikakat-kat po yan, lahat po yan magkakaroon ng 5 meters road. Kaya lang, ang development po, kumbaga magtutulungan na lang sila, parang ganon. Opo. Wala po tayo ditong isi-cemented na road. Ano sir? Ano lang, ganitong ano bang pwede nating Macadam Road? Hindi, kahit ipapasuro lang, kahit si Kuya Arthur, kaya isuruin to. Kuya Arthur. Papasuro lang natin. Papasuro lang. So, pwede naman natin lagyan ng kasi Ng para graba. Susuruan, Oo. graba. yun, i-include na rin po namin yung mga para at least pag umulan, Oo. hindi naman lulubog yung kanilang mga Basta ano lang, yung right of way mga kabokal, susuruin lang, tapos po pwedeng tambakan lang ng mga bato-bato, ganon. Yun lang po yung magiging kalsada niya. And then, nasa inyo na po, kung kunyari marami na kayo dito, kung magtutulungan kayo, or pwede tayo humingi ng tulong sa barangay, na kung gusto niyo po ipasemento. Pero, primarily, ganun po mangyayari. Susuruin lang po yung mga right of way, tapos, ano na yun, at is na po yun. Kasi nga, wala naman po tayong developer dito, direct to seller po tayo mga kabukas. And murang-mura po yung mga, Opo, yung napakamura. price nung lote. At yun nga po, ang advantage natin ng mga client natin dito, hindi na po kayo mamumblema ng pagpapatitling. Kami na rin pong dalawa ni Sir ang bahala. Yan, si Sir. Yan. Sir, ano pangalan mo, Sir? Tom. Sir Tom. Tom. Ayan, Opo. Sir Tom. So, dalawa po kami nag-handle sa title, parehas naman kami nagtatitling. Mm. Kaya wala po kayong paproblemahin. From deed of sale, muhon, titling, kasi hindi naman kami lalabi ng titling kung hindi clean title yan. Oo. Yun. Ayan Ayun. So silang dalawa ni Pero sa Sir Tom, pag Ate Glenda ang bala. transfer, i-discuss ko na lang yung transfer, syempre sa makakabili na po yun, yung payment ng title. pero pwede kang magproseso, Pwede akong mag-proseso. ikaw ang kukunin nila magpoproseso, Opo. tapos bahala na kayo mag-usap kung magkano Opo, magiging kami fee. na po ang bahala mag-usap. About doon naman sa transfer fee o professional fee namin, at least kampante kayo na iisa lang yung naghahandle. Isa lang yung kausap nyo. Yan. Wala Ayan. na po kayong maraming kakausapin. So, di ba mga kabukals, hindi na kayo masyadong problema na kukuha pa kayo ng ibang tao na magta-transfer title. Sila na rin po talaga ang bahala. Nasa pag-usap yun na yun. So, PM lang po kayo para po ma-coordinate ko kayo kay Sir, Ate Glenda. si GT natin, i-given na rin natin, si GT. Ang CGT, amin pa yon. Ano ba yung CGT? Capital gains tax, yun yung binabayaran natin sa BIR para malipat sa kanila yung titulo. Okay. Oh. Sa inyo na rin yun. Napakamura po nitong property natin kasi as cash basis naman po tayo. Kung kukuha po tayo ngayon, 8,000 per square meter na. Pinakamababa ang 5,000. Hindi pa sa inyo inyo pa lahat ang gastos. Oh. So kung magda-down payment tayo, down payment pa lang ng 5,000 na 20%, pang cash na dito. Kinampit ko na eh. So yan, mga kabukals magandang deal na ito. So yun, PM lang po sa mga interesado. At maganda yung lugar mga kabukals, pinakita ko naman sa inyo yung entrance. Ang ganda. Accessible siya, malapit sa Barangay Road. Ayan mga kabukals, ayun po yung kaabuan ng area. Ano? So pwede rin kayo magkambing kung 500 square meter ang cut ako kunin nyo. Kasi ang dami nagkakambing talaga dito mga kabukals sa area na to. May mga bunga na Tapos ito yung poso raw, i-repair na lang ito. I-repair na lang ito. Tumutulo yan nung kaso yung sa patilya yata. Ay sa patilya. Ayan Repair lang to. Kayang-kaya ni Tata Saro ito mga kabukals Mayroon pang poso dito. Kayang-kaya ni Tata Saro yan. Pwede ang makakapag-avail dito. Sige, siyempre, unahan lang ako sa Tapos ayun, yung mga mangga Century 2, Century 3. Century 3. Ayan, mga dating kulungan ng baboy. CR.
So ito mga kabokal, so pag ito ang naagapan nyo, ito kung kunyari kukuha kayo ng 500 square meter, pwede nyo kung kukuha sila ng kung kukuha sila ng 500 square meter, maaari maipasok ito no? Sa 500. Ayan mga kabokal, so agapan nyo, ang ganda ng mga mangga, mga century tree. Ay paano nga palang ito kung kunyari 500 square meter kukunin niya, gusto niya itong area na to, may mga additional pa ba sa puno, sa bahay? Ano po yung masasakop natin? So kung ano yung diniscuss mo kayo ng price, yun na yun. Yes Kahit po. pumasok itong mga to. Opo. Basta po sa part na to, ang ano lang namin to, medyo mataas lang naman ng konti, yung frontage lang naman eh. So dito, standard na tayo lahat dito, 2.5 lang. 2.5 lang. Okay. So doesn't matter kung pumasok itong bahay, itong Kung poso. pumasok- Sa 500. Siguro yung itong bahay nito ate, at saka itong may mangga nito, kung maganda yung ang maganda na siya, siguro ipantay natin doon sa frontage, itong tapat lang nito. Ito lang. Pero ano yun sir eh, wait lang. Ito kasi, maaari doon kasi, ito kasi may 5 doon kasi. Pagkakatayo doon. Ito standard tayo doon. Dalawa 500, dalawang 500. Maaaring sa pangalawang lote to sir eh. Nasa pangalawang lote na to. Pangalawa, nga. Oo, nasa pangalawang lote na to. Kasi ang mangyayari dyan ma'am, di ba dito, pupunta tayo dito ng dalawa ng 1,000. Ito 500. O tapos ito, diretso na yung pagganyan hanggang dito. Kasi hanggang saging lang, 500. Ano sir? Ano na lang natin na gano'n? Ano? Paano? Pasok. Same price. Same Basta price. cash basis lang tayo. Kaya unahan nila sila. Unahan. Unahan. So, ayan mga kabokals, unahan kayo dito sa may bahay na to. Same price ha. Wala nang additional. Sa iba may additional pa yun. Pati puno babayaran nyo. Pero dito, oo, di ba? Gusto pati puno may bayad. Pero, eto mga kabokals, same price. Kaya unahan kayo. 500 square meter, maaaring pumasok po lahat yan sa 500 square meter na kukunin nyo. Kung doon po kasi sa side na yon, magkakaroon po dyan ng another type na 500. Diba? So, not sure kung hanggang saan yung magiging muhon kasi hindi pa naman natin ngayon napapamuhunan. So, wala pa tayo sa 100% na ma-assurance natin na Hindi, lahat ito. kung halimbawang gusto nilang kunin ito, po pwede nila ipa-survey sa'yo or Pwedeng para malaman nila kung ilan ang kailangan nilang kunin para pumasok ito. yun, pwede. Ganon. Pwedeng ganon. Kung pumasok sa ng ano sir, parang bibisisyon na Kunyari, mahigit 500 square meter ang kailangan para pumasok lahat ito. Parang ganon. pwedeng ganon. Ipapa-survey na sa inyo. Pwede rin. Pwedeng ganon. Opo. Ayan mga kabukals ha. So, kung gusto nyo po makuha lahat ito, bahay, poso. 1,000 lang. Hanggang dito sa saging na yun. Tansyado ko rin kasi yung lupa ng... Hindi, kung kunyari, Sir, papasok to ng 1-2. oo. Yan, tong area na to. Pasok po yun ng 1-2. So, gano'n na lang. Port, saka isang hektarya. Papaano na lang, kung talagang gustong-gusto nila, makikipag-usap sila sa inyo, pwede ipa-survey kung ilan ang kailangan nila kunin. Opo, pero, syempre, make sure na pag nagdala tayo ng surveyor dito, kukunin nyo. Oo. Hindi, kailangan yun, kumbaga, hindi, depende sa pag-usap nyo. Sige. Ikaw naman ang kausapin. Pero yung mga kabukals kung gusto nyo pong pumasok itong property, itong mga bahay, itong poso, mga puno ng mangga, pwede po nila ipa-survey. Kaya lang, syempre, kailangan sure kayo kasi magbabayad sila sa surveyor. Opo, babayad po kami. Oo. Included po yun sa presyo. Mm-mm. All in na po kayo kasi talagang Kasi napakaganda ng laban. yung surveyor kasi included na yun sa price ng di ba? Yes. Ng Included lote. na yun dun sa Oo. presyo 1,250,000 ang 500 square meter. Wala na po kayong iisipin pa. Lahat Oo. na nandoon na. Kaya kailangan pag pina-survey nila mga kabukal, sure kayo na kukunin nyo kasi kawawa naman yung dalawa na to. Mag-aabono yan. Magpa-survey lang kami tapos hindi Oo. kukunin. Mm-mm. Kawawa naman kami. Ayan, pero ganun po, kung gusto nyo pong pumasok itong mga puno, lahat yan, bahay. Yan, pwede nyo pong ipa-survey sa kanila. Sabi nyo, Ate Glenda, yan ang gusto, ilang square meter ba kailangan ko para makuha ko yan. Yun, pwede po yun. So, nasa pag-uusap na sa kanila kayo makikipag-usap mga kabukals. Pero nga, napakaganda ng area. Ito. Tapos, ano yung likod niyan? Hanggang din nila po sa likod nila. Hindi, iba nang may-ari. Iba na po. Hanggang dyan Kasama lang pa tayo dun sa slope. Hanggang dyan lang tayo sa may saging na yan. Tapos ayun,
ano na, lahat Mm. i-grade ka muna. Ang maganda rito, taniman na kasi yung likod niya. Ayan oh, mga kabukas, taniman na yung likod niya. Ayan oh. Kasama po ba yan, sir? Hanggang dito lang po sa may tabi na yan. Ayun ang boundary po. Oh, Ah. hanggang doon na sa may, yung kubo na yun, sa may kubo. Ay, sakop yung kubo na yon. Ang maganda Ayan. dito, alam niyo, pagka 1,000 Dito pwede makukuha yan. Dito pwede maghayupan kasi taniman yung mga katabi niya eh. Pwede pa po talaga, sir. Kasi Oo. lalo na't malalaki ang cut natin. Mm. Kasi Kung 500 square meter naman, pwede sila mag-alaga talaga. Oo. Ayan mga kabukal, so agapan nyo. Unahan na lang po ha. Unahan na lang po oh. Eto, nakaano na to. May mga poste pa pala itong bahay na ito. Biruin nyo, kasama na yan. Wala na additional. Sa iba kayo kukuha, may bayad pa yung bahay na yan. Pero dito, kasama na, all in na. Ano? 2,500? 1,500. 2,500 per square meter mga kabukals, all in na oh. Pati puno, pati poso. Oh, Yawan pa nila. 'di ba? Napakagandang deal mga kabukals. Kaya ayan, unahan na lang po kayo. Ito hindi lang po ako ahente mga kabukals, may iba po sila kausap na ahente ha. Opo, meron Kaya- pa kami mga agent na Mm. papamarket. So, unahan na lang po kung sino mauna. Ayan, ganda. Perfect na perfect. Maganda po ito Saka mga kabukals. maliwalas po, tingnan niyo yung hangin, no? Talagang Mm-mm. sambot na sambot mo yung fresh air. Yan. So Saka yung again, ambience. 2,500 per square meter mga kabokals, all in. Eh yun nga, wala na kayong paproblemahin sa proseso. Kakausapin nyo lang sila ang tutulong talaga. Ang bahala. Eh yung sa transfer title lang naman ang may additional fee doon, di ba? Yes po, yung transfer Mm. title po. Transfer title lang po may additional fee, pero sila rin po ang mag-aayos nun. So ibig sabihin, hindi na kayo maghahanap pa ng ibang tao na mag-aasikaso nun, sila na rin. So mag-uusap na lang kayo para doon sa kanilang professional fee sa pagpoproseso. Na-included po natin nga, yun nga, yung tamuhon, survey plot, yung approved plan, Mm. then muhon, at saka yung CGT natin, Mm. transfer tax, yan. Yan mga kabokals. Napakamura po nito. Mura na talaga. Grab nyo na. At saka ano, hindi yung Ito sa po liblib. bihirang-bihira lang Oo. matagpuan. Hindi siya liblib eh. Kasi yung mga pinupuntahan natin dati, liblib, di ba? Saka ang commercial natin, sir, magkano lang? 2.7 lang. 2.7 lang oh. O mga kabukas, siya yung commercial doon. Kamaya, ano natin, yung commercial lot doon, 2.7 per square meter lang oh. Sa barangay road na kayo, naka ano. Ayan mga kabukas, ito yung commercial ah. Ayan oh, kita nyo, barangay road na yan oh. Ito oh. Dito yung 500 square meter minimum cut pa rin tayo dito. Minimum po lahat, doon lang tayo sa likod na likod. Sa likod lang kanina. Ng maliit. Ito, 500 square meter kasi lahat ang minimum cut mga kabukals. Pero ito, ayan, frontage na yan ah. Ayan oh, yan yung mga, may mga poste na yan. Barangay road kasi yan. Ayun oh. Matagal ko nang minamata to, sir eh. Sa Ah. totoo lang. Ngayon lang sinubdivide. Ay, matagal ko na minamata to eh. May nakapagsabi na nung una. Kaya lang, hindi ko pa nga sakto naman tayo. Oo. Ano, sir. Ayan, dito, Ganda ng area niya. dito yung 2.7 per square meter. Opo, dito sa park po. Basta frontage po ng Ayan Harap po kayo doon sa road. Oo. Kaharap na po. Harap kayo. ang tabas ng lote paharap po sa barangay road mga kabukals ha. Kung nakita nyo mga kabukals, murang-mura na frontage commercial lot, 2.7 per square meter. Dito lang yung mga kabukals, yun nga lang cash basis, kaya lang kung investment po nga hanapin nyo talaga. Oh, di ba? Ayan oh. Barangay road na. Dito po kakat yan, 500. Yan. Facing kayo, ang pinaka right of way nyo, ito na mismo barangay road. Tagpa 500 po yan. 2,700 per square meter, murang-mura na mga kabokals. Ayan ha. So yan, PM lang po mga kabokals ha. Marami kayong pagpipilian kung gusto nyo po ng... Oh, Kasi sir, i-discuss mga sir para hindi sila ano. Hindi ba yung kagaya po ng mga rights? Pagka po disposable po yun, Alienable indisposable land. yun po, napaayos ko po, nalalagyan ko po ng AND, tas tax deck. Siya kasi daw lahat ang nag-aayos dito sa DRT. siya talaga Marami nag- siyang mga key. Marami po Ayan. sa DRT. So sa documents pala mga kabokals, si Sir, Documents, ano, wala na po kayong pag-aalala sa wala amin. na. Oh.
Yan, silang dalawa. Ito, nag-aayos Ito, din ng mas- documents mas, to. ano po siya, expert. Kaya no worries po. Ayan. So si Sir ang bahala sa mga documentation mga kabukals, wala nang problema. So again, ito commercial lot, commercial lot na 500 minimum cut. Napakaganda mga kabukals. Ayan. Palang araw itong area na to madidevelop. Ayan, oh. Barangay road na kasi, oh. Mag-i-invest ka dito na talaga. 2.7 per square meter lang. Ito sir, magiging 10 talaga kasi patusok pa ganun eh. Halos lang siguro 12 dito. Oo, kasi magiging pa ganun siya eh. Ito, kantong-kanto to. Ito ang maganda din dito. Oo. Kantong-kanto siya. Ayan, oh. Sa 5 binibilang nila kung makakailan sila sa tag 500 square meter. Daming kambing ni Kuya, oh. Ano lang yan? Suga lang. Ando siya kanina sa baba eh. Ayan, mga kambing. Nalaki din ng kambing niya, oh. Pero mga ano lang, upgraded lang ito. Ayan, sundan natin itong dalawa na ito. Ito dating ano to, palayan to eh. Last year, palay nakatanim dyan. Hanggang dito lang. Ah? Hanggang dyan? So papasok lang po tayo dito ng 8 lots. 8 lots na tagpa 500. Sama ka nung nag-survey. Ayan mga kaboss. 8 lote na tagpa 500 square meter ang pasok dito sa commercial lot. Kasi 8 lang. kakahakbang, ganun lang naman sir. Ayan. Daming kambing oh. Oh. Ayan mga kabukas ha, 8 tagpa 500 square meter na cut dito sa ating commercial lot ang papasok. So, konti lang yun talaga mga kabukals. Again, hindi lang po tayong ahente, marami silang kausap. So, unahan na lang po doon sa mga interesado po. 2,700 per square meter commercial lot. And then doon nga po sa didiscuss natin kanina, yung may mga mangga, may bahay, may poso. Ayun oh. Ayun yun oh. 2,500 per square meter. All in na, 'di ba? Kung sa iba babayaran niyo pa yung puno, babayaran niyo pa yung bahay, pero yan all in na 2,500 square meter lang. So again, 500 square meter minimum cut dito hanggang doon sa may bahay na yun na ano. Tapos yung sa likod kanina, doon po pwede mag-cut ng tag to 200 square meter kung kailangan niyo po ng mas maliit lang. So ayan mga kabukas, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay. PM lang po ah.